Na-try mo na bang maghanap ng salitang error sa isang file? Sysad ka sigurong kupal ka. O kaya naman ay naghanap na ng word sa isang file. Dahil ay trip mo lang. Ano kung sandamakmak ang laman ng file na binuksan mo? Para kang nagbabasa ng isang makapal na libro na walang table of contents. Sa episode na to, ituturo ko sa iyo kung paano maging isang text surgeon. At hahanapin natin ang kahit anong impormasyon, gaano man ito kaliit, sa loob ng kahit gaano kalaking file. Hello mga bata! And welcome sa part 15 ng ating series. Noong nakaraan, natuto tayong hanapin ang mga files. Ngayon, hanapin naman natin ay yung mga text sa loob ng files. Nako, yan yung kailangan ko. Para pag hinahanap ko yung pangalan mo sa listahan ng may utang, mabilis ko lang makikita. Uy, 5-6 yarn. Pag-aaralan natin ang mga filtering commands. Sila ang mga magnifying glass, binoculars, at highlighters natin sa mundo ng command line. Umpisa natin sa head, tail, WC, at ang superstar ng episode na ito, ang grep. Unahin natin ang pinakasimple. Paano kung gusto mo lang silipin yung unang 10 linya ng isang file? Dito mong gagamitin ang head command. Head! Parang ulo! Para makita ko yung simula ng file. Tama! Head/etc/passwd. Makikita mo yung unang lines ng passwd na file. At kung gusto mo naman makita yung huling 10 linya, syempre gagamitin mo ang tail. Ang paka-useful ng tail para tingnan ang mga pinakabagong logs kung yung file mo ay isang moving file. Pwede mo ring i-specify kung ilang linya ang gusto mong makita gamit ang -n option. Halimbawa, head-n 5/etc/passwd para sa unang 5 linya. Ito naman ang pinakasikat at isa sa mga pinaka-powerful na command sa Linux, ang grep. Ang trabaho ng grep ay iscan ang isang file at ipakita sa iyo ang lahat ng linya na naglalaman ng hinahanap mong text. Ito na yung para sa listahan ng utang. Grabe ka naman, boy. Ang format ay grep and then yung hinahanap natin, then the file. Halimbawa, hanapin natin lahat ng user na magamit ng bash shell sa /etc/passwd. grep bash/etc/passwd. grep root /etc/passwd. Si grep ay merong ding mga options na madalas nating gamitin. Una, silipin natin ang -i o ignore case. Gagamitin natin ito para maski capital o small letter ay mahanap ng grep. Kasi kapag wala na ito, ang grep kasi ay case sensitive. Tapos kung gusto mo naman makita ang inverse match ng sinesearch mo, ay pwedeng-pwede ang -b. Ibig sabihin, kapag sinabi natin na grep -b dog animals.txt, lahat ng hindi equal sa dog ay lalabas. Kung gusto mo na mag-search sa maraming files, o kaya naman ay sanga-sangang folder, pwede mong gamitin ang recursive option na -r. grep -r dog documents. Hahanapin natin ang dog sa lahat ng files sa loob ng documents. Pwede ka rin gumamit ng patterns sa grep, kaya mas lalo itong powerful. Naalala mo yung mga special characters natin dati, gaya ng asterisk, question mark, braces, at iba pa? Pwede din silang gamitin dito as patterns. Ang tawag naman dito ay regular expressions o regex. Gamitin natin ang extended regex option na -E para maganap ng regex.
Example, ls pipe grep-e file 0 to 9 */.txt. Lahat ng pasok sa pattern ay lalabas. And lastly, -c for count. Bibilangin natin kung ilang linya ang may match. O, teka lang. Kung nag-enjoy ka sa pagiging tech surgeon, baka naman pwede mong i-click yung subscribe button para lagi kang updated sa mga bago nating tools. Tara, balik tayo. Ang huli nating command for this segment ay ang wc o word count. Simple lang ang trabaho niya, magbilang. By default, ipapakita niya ang bilang ng linya, salita, at characters sa isang file. Pwede ba ang pangbilang ng word sa assignment kong essay? Pwedeng-pwede, bata. Mas madalas itong ginagamit kasama ng ibang commands. Dito ngayon papasok ang piping. Halimbawa, gusto mong malaman kung ilang users ang nakabash shell. Pwede nating i-pipe ang output ng grep papunta sa wc. Grep bash /etc/passwd pipe wc-l. Yung -l ay para sabihin sa wc na yung bilang lang ng linya ang ipapakita niya. Bakit -l? -l ang ginamit nating option dahil ang lumalabas naman kapag sinearch natin sa grep ay yung mga linya lang din. Kaya ayos na rin kung yung line na lang ang bibilangin natin. Okay, pakibilang naman yung word count ng essay ko. Dapat daw 500 words eh. Wow! Tindi mong bata ka. Kung gusto mong bilangin ang number of words, -w ang gagamitin natin. W for words, at kung number of characters naman, edi syempre -c for characters. Ayos! Salamat, sir! Okay, recap tayo sa mga bago nating tools. Head and tail para silipin ang simula at dulo ng isang file. Grep naman para maghanap ng text sa loob ng files o kaya naman ay pwede ding nating i-pipe para i-search ang command results. Tandaan ang -i for ignore case, -v for invert, R for recursive, C for counting results, at -E for extended regex searching. Napaka-powerful ng tool na ito. And lastly, WC, ang tagabilang ng linya, salita, at characters na kadalasan ding pinapipe sa ibang mga commands. At yan ang mga basic filtering tools na kailangan mo sa pang-araw-araw. Sa pag-combine ng mga to, ay gumagamit ka ng pipe. Ayos, bossing! Salamat na tulungan mo ko sa assignment ko! Basta happy ka. At abangan, sa susunod na episode, pag-aaralan natin ang mga advanced tools para mag-cut, mag-sort, at mag-transform ng text. Diyan napapasok sina cut, sort, at tr commands. See you sa part 16 ng ating series. Bye!